Isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cassie, 28 years old. Bata pa lamang ako ay pangarap ko ng maging isang nurse. A typical dream ng isang bata. Kinasal ako sa aking asawa na si Franco. Hindi namin tunay na pagkakakilanlan. Wala pa kaming anak dahil bagong kasal lang kami at dahil pandemic noon, nagkalayo kaming dalawa nito nang ma-lockdown to sa Maynila, habang ako naman ay nasa Pangasinan. Maayos ang buhay naming mag-asawa at nang magkaroon ng GCQ, umuwi na rin ang aking mister. Hindi pa rin kami nagkaroon ng baby at hindi ko alam kung bakit. Parehas naman kaming walang problema. Ipinagpasa Diyos na nga lang namin ang lahat-lahat. Nang bumalik siya sa Maynila, bilang isang electrical engineer, naiwan na naman ako sa bahay ng mag-isa. Nasanay na lang ako sa setup na meron kami. Maayos naman ang trabaho ko sa ospital. Hanggang sa dumating ang magkapatid na Johnny at Jenny. Hindi rin nila tunay na pangalan. Naging private nurse ako ni Jenny dahil may leukemia ito sa edad na 15 anyos. Nalulungkot ako para sa bata. Pero natutuwa naman ako sa determinasyon nito para mabuhay. Hindi ko akalain sa pagiging private nurse ko sa Dalagita ay mangyayari ang ikinakatakot ko. Nang minsang dumalaw ang kuya ni Jenny sa ospital, ay pinakilala niya ito sa akin. Hindi kasi nila alam na may asawa na akong tao. Miss Cassie, ipapakilala ko sa'yo si Kuya Johnny ko. Galing pang Argentina. At take note, no girlfriend since birth yan ha. Pagpapakilala ng Dalagita sa akin na may ngiting pilya. Masiyahin talaga siya at puro positive ang mga makikita at maririnig mo sa kanya. Kaya hanggat maaari, iniiwasan ko rin na may masabi ako rito na ikakasama ng loob niya. May itsura rin si Johnny. Matangkad at sakto lang ang pangangatawan para sa edad niya. Ang hula ko'y nasa 24 na ito. Nang makita ko naman ang reaksyon ni Johnny, na halos mamutla na sa kahihiyan dahil sa pagpapakilala ng kapatid niya, ay napangiti ako rito. Huwag mo nalang seryosohin ang mga sinasabi niya. Makulit talaga yan at mahilig magpatawa. Giit nito, sabay nahuli ko ang pagnakaw na tingin nito sa katawan ko. Hindi naman ako nag-isip ng masama sa kanya. Medyo maiksi talaga ang uniforme namin sa ospital. Kaya kahit sinong lalaki siguro, mapapatingin din ang ganun sa akin. Hindi naman din sa pagmamayabang. Sexy pa rin talaga ako. Siguro dahil hindi pa nga ako nagkakaanak. Gayunpaman, natawa na lang ako sa lambingan nila. Nainggit ako kasi solong anak lang ako ng magulang ko. Nakikita ko kung paano alagaan ni Johnny ang kanyang kapatid. To the point na nalaman ko na umuwi daw talaga ito kapag gusto ng kanyang kapatid. Kagaya na lang ngayon na birthday nito at dito namin sinelebrate ang kaarawan ng Dalagita. Nakilala ko rin ang mga magulang ng dalawa at mababait din ang mga ito. Hindi na rin ako nagtaka kung saan namana o nagmana ang magkapatid. Pagkatapos ng birthday ni Jenny, umalis na rin si Johnny. Hindi ko alam kung bakit pati ako nakaramdam ng lungkot nang makitang umiiyak si Jen. Pinuntahan ko siya o pinatahan ko siya para hindi na siya umiyak. Jen, tahan na. Babalik rin naman ang Kuya Johnny mo eh. Wika ako para kahit papaano, maibsa ng lungkot na kanyang nararamdaman. Bakit hindi mo nalang sinabi sa kanya na dito na lang siya magstay? Sagot nito. Kasi Jen, hindi ko natapos ang sasabihin ko nang muli siyang magsalita. Bakit hindi na lang ikaw ligawan niya, tapos make a family?
para hindi na siya umalis pa. It's good idea, no? Sagot nito. Jen, hindi naman ganun kadali ang gusto mo eh. Magkaiba kami ng gusto ng kuya mo. Sagot ko. Hindi ko nalang sinabi na may asawa na ako dahil baka lalong masaktan ang dalagita. Araw-araw nasa ospital ako at palagi kong binabantayan at inaalagaan si Jen. Halos hindi na nga ako makapag-duty ng maayos pero naiintindihan naman ng ospital since private ito at ito ang gusto ng pamilya ng dalagita. Lumipas ang 1 taon. Umuwi ulit si Johnny. Marami pa nga siyang dalang pasalubong at wala akong kamalay-malay na meron rin pala ako. Naya itong iabot sa akin kaya si Jen na lang ang nag-abot. Miss Cassie, maraming pasalubong si kuya for you. Sinabi ko naman sa'yo eh, gusto ka talaga niya. Biro pa nito habang naroon lang si Johnny at nakikinig din sa amin. Inabot ko na lang ang binigay niya sa gulo ng buhok niya. Ganon ko kasi siya lambingin mula noon. Matagal-tagal na rin ang pinagsasamahan namin ng dalagita dahil sa karamdaman niya. Miss Cassie, mamaya agahan mong uwi ha? Uwi ka nito. Bakit naman? Tanong ko dito. Kasi magde-date kayo ni kuya. Buyo niya at natawa na lang ako. Lalo nang mapalingon ako kay Johnny. Natila nag-blush na sa kahihiyan. Kaya pinatigil ko na si Jenny sa kakaasa rito. Kinahaponan, nagulat ako nang lumapit si Johnny sa akin. Paot na ako sa trabaho ko ng mga oras na yun. Pwede ba tayo mag-usap? Wika niya. Ako naman ay pumayag na lang at wala naman akong gagawin. Niyaya niya ako na lumabas. Hindi ako nag-assume na date iyon gaya ng sinasabi ni Jenny. Habang nasa coffee shop kami, kinausap niya ako at nagpasalamat siya sa akin. Simula raw kasi nang maging private nurse ako ng kapatid niya, sumigla ito at sumaya. Bumalik raw ang ngiti nito. Matagal daw nawala ito nang malaman ni Jenny na may sakit siya. Tinapat niya rin ako na natutuwa siya sa akin, pero hindi sa gusto niya ako. Ewan ko ba, bakit parang nasaktan ako sa sinabi niya na dapat hindi ko maramdaman. Tinawanan ko lang siya para hindi naman ako mapahiya. Oo naman, wala yun. I'm happy na nakakatulong ako. Sagot ko. At dahil medyo malalim na ang gabi, nag-aya na akong umuwi. Gusto pa sana niya akong ihatid, kaso hindi ako pumayag. Kinaumagahan wala si Johnny. At hindi na ako nagtanong kay Jen. Pero nakita ko ang kakaibang ngiti nito. Inasar niya ako na nag-date daw kami kagabi ng kapatid niya. Sabay pakita ng picture naming dalawa sa cellphone niya. Natawa na lang talaga ako at napaisip. Siguro nga gusto ng dalagita na magka-girlfriend na ang kuya niya bago pa man siya mawala. Nakita ko kasi ang files niya sa ospital. At nakakalungkot man. Pero kailangan na naming tanggapin na ilang buwan na lang ang itatagal ng buhay niya. Araw ng linggo na dapat uuwi ang aking asawa, ngunit hindi ito nakauwi. Hindi ko alam kung magdududa ba ako o hindi. Hanggang sa isang chat message ang natanggap ko sa dati kong kaklase nung college ako. Kalakip nito ay ang picture ng asawa ko na may kasamang iba at magka-holding hands pa ang mga ito. Hindi ko alam kung ano bang magiging reaksyon ko o mararamdaman. Naguguluhan ako ng araw na yun. Imbis na wala akong trabaho, nagtungo ako sa ospital at doon ko nakita si Johnny. Nagulat pa nga siya kung bakit naroon ako, samantalang wala naman akong pasok sa ospital ng ganung araw. Hindi naman siya nagtanong, kaya wala kaming pinag-usapan maliban kay Jen. Tinapat ko siya at alam na raw niya to, at nagulat na lang ako sa hiniling niya sa akin. Baka pwedeng ligawan kita at magpanggap lang tayong dalawa. Para pasiyahin lang ang kapatid ko. Mabigay lang yung kahilingan niya. Wika niya. Ewan ko ba kung bakit ang bilis kong pumayag at sumagot rito ng oo. Siguro nga, ito na lang yung way ko para makaganti sa asawa ko.
Pagdating ko kinabukasan sa trabaho, naabutan ko si Johnny at Jen na nag-uusap. Ang kinagulat ko pa ay ang pag-abot sa akin ng bungkos ng mga bulaklak ni Johnny. Literal na niligawan niya ako. At kitang-kita ko ang saya sa mga mata ng dalaga. Araw-araw ganun ang naging setup namin. Hanggang sa kinailangang ulit na umalis ni Johnny. At ako naman, hinarap ko ang aking asawa at pinakita sa kanyang picture. Nung una ay todo deny siya. Pero sa huli, umamin rin siya at sinabi niyang katrabaho niya yun. At buntis raw to. Grabeng iyak ko ng mga oras na yun. Biglang gumuho ang mundo ko. Gusto ko sang saktan, pero parang namanhid na ako. O baka kasi, hindi ko na rin siya talaga mahal. Ilang araw pang lumipas. Nag-usap na lang kami na magpirmahan na lang at maghiwalay ng maayos. Wala naman kaming anak kaya wala kaming problema. Nagparaya lang ako para buuin niya ang kanilang pamilya. Alam kong mahirap at masakit. Pero hindi ako yung tipo ng babaeng maghahabol sa lalaking mas pinili ang iba kaysa sa akin. Pinagpasalamat ko na lang talaga at hindi ako binigyan ng supling galing sa kanya, sa katulad niyang manloloko. Lumipas ang isa pang taon at himalang bumuti ulit ang kalagayan ni Jen. Bumalik ulit si Johnny. Doon ko siya sinagot at unti-unting may namagitan sa amin. Dinala niya ako sa bahay niya at doon naganap ang aming unang gabi. Sobrang nahiya pa nga to, kasi totoong wala pa siyang karanasan pagdating sa kama. At halata ko naman na totoo yun. Pero aminado kong lalo akong nag-alab nang malaman kong ako ang una niya. Halos di na ako pakawalan ni Johnny ng gabing yun. Masakhi ako man ay napayakap na lang din ng mahigpit sa hindi malilimutang sandali ng pagsasama namin. Hindi ko rin sa kanya tinago ang nakaraan ko. Pero nagtaka ko nang sabihin niya sa akin na, alam ko, in-stalk kita kung sino ka. Even the smallest things about you alam ko. Sagot nito. At ang kinagulat ko pa, ang sunod na sinabi niya. Simula nung nalaman ko kung sino ka, nakasal ka na. Naisip ko wala akong pag-asa sa'yo. Kaya nung araw na yun, sinabi ko sa sarili ko na wala na. Pero, I love you. Since I saw your picture at sa lahat ng magandang kwento ng kapatid ko tungkol sa'yo. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Nakadama ako ng totoong pagmamahal at kalinga. At dahil doon, nahalikan ko siya sa sobrang saya ko at muling may naganap sa aming dalawa. Makalipas ang 3 taon nang muling umalis si Johnny at iniwan ako. Inayos ko na rin ng formal ang hiwalayan namin ng aking asawa. At dahil sa pera at koneksyon ng pamilya ni Johnny, bago siya umuwi ay napawalang bisa ang kasal namin ng dati kong asawa. Sa inabahaba rin ang mga nangyari sa amin, sa simbahan rin ang aming tuloy, at natupad ang pangarap ni Jen na magka-love life ang kuya Johnny niya. Isa siya sa naging bridesmaid ko ng araw na yon. Hindi ko alam kung anong klaseng tadhana to, pero isa lang ang masasabi ko. I'm happy and blessed na dumating si Johnny sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Nagmamahal, Cassie.